Oh! What's up mga Lods? Muli na nagbabalik ang inyong PBA Chismis para nga magbigay ng PBA Updates! PBA Rookie Drop Order. Bago natin simulan at alamin ang pagkasunod-sunod na mga teams para sa paparating na PBA Drop, ay alamin muna natin kung paano ba ito nangyayari. Ang drop order ay nalalaman base sa team standings pagkatapos ng tatlong conference. 40% sa Philippine Cup at tag 30% naman para sa Governors Cup at Commissioners Cup rankings. Okay, at magsimula na tayo mga Lods. Base nga sa naging competition, ay as usual, ang Terra Firma Jeep or Star Horse Shipping Lines ang top pick sa paparating na 2025 PBA Rookie Drop. Hindi na rin naman ito bago, lalo pat halos taon-taon na ay sila ang may hawak ng top pick ng pangregalo nga dito sa SMC. Matapos ang mapait at sinapit nila noong Governors Cup at Commissioners Cup na parehong last place nga sa team standings, ay muli na naman sila ang may hawak na magiging top pick. Phoenix naman ang may hawak sa second pick. Nakakagulat nga mga Lods ang pagbagsak nitong Fuel Masters matapos magtapos ng 11th sa Governors Cup at 12 naman sa Commissioners Cup. Usually nga ay nasa 5th or 6th pick nga sila pagdating sa drop pick. Ano kaya naging problema dito mga Lods? At bigla-bigla na lang hindi nakakapasok sa playoffs. Blackwater naman ang may hawak sa third pick. Ang bossing ang 9th place sa Governors Cup at 11th place sa Commissioners Cup. Nagkaroon nga ng minira nitong Blackwater dito nga sa Governors Cup, salamat sa super import nila na si George King, na nahalin tulad daw kay Justin Brownlee. Dahilan para huguting muli sa Commissioners Cup. Ngunit hindi nga ito naging madali mga Lods lalo pat hindi nila na-utilize ang paggamit ng unlimited import at nag-stick nga lang kay George King mga Lods. NLEX naman na may hawak ng 4th pick after magtapos ng 8th place sa Governors Cup at 9th place naman sa Commissioners Cup. Isa rin itong team nito ang dark horse sa liga. Ngunit hirap pa rin talaga sila makapalag sa mga big teams. Panglima naman pipili itong Magnolia matapos magtapos ng 7th ranking sa Governors Cup at 8 naman sa Commissioners Cup. Hindi nga ito usual na nangyari mga Lods, lalo pat nasanay na tayo na nasa top 4 itong team na to. Nakakalungkot lang mga Lods ang nangyayari dito sa Magnolia. Hindi ko alam kung ano ba ang problema, si coach or yung lineup nila. Baka alam nyo mga Lods, comment down below. Biglang taas naman ang pag-pick itong SMB na pipili sa pang-6. Dito ako talagang nagulat. Tapos hindi makapasok sa playoffs itong super team na SMB. Katakataka nalaglag sila at mag-fall para sa 10th place sa Commissioners Cup. Matapos nga itong mag-top 4 noong Governors Cup. Aging players or tired na? Si Coach Leo naman kasi short rotation lagi. Kaya naman pagdating na playoffs ay putpud na itong mga star players niya. Bumagsak naman sa pagka 7th pick itong Northport. Itatak nga sila matapos magtapos ng 3rd sa Commissioners Cup. Kahit pa 10th place ito ng Governors Cup. Laki din na naging improvement ng team na ito. Yun nga lang ay hindi sila nakapalag nung semis kontra experienced team na Barangay Ginebra. Pero sabi daw nila, bigay daw ang laro Ewan ko na lang.
Converge naman ang pangwalong pipili ng rookie. Nalaglag naman sa 8th pick itong Converge from top 1 over pick last year. At mapiling pick ay itong si Justin Baltazar. Nakita din natin ang matinding improvement ng team. Dagdag pa nga dito ang pagkaka-acquire sa sharpshooter na si Jordan Herring. Parehong natapos nga sa kampanya nitong Converge sa 6th spot noong Governor's Cup at Commissioner's Cup. Ganito salang ibang teams yung seryoso sa liga at talagang nagpapalakas ng kuponan. Ewan ko ba sa Terra Firma Jeep at Blackwater lagi nang nag-uuna sa top pick. Ano bang meron dyan? After ng Converge itong Meralco Bolts naman ang susunod na pipili ng rookie. Pang 9 pick nga itong Bolts matapos magtapos last Commissioner's Cup at Governor's Cup sa ikalamang pwesto. Minsan na itong lumakas sa liga, ngunit tila pabagsak na naman ang kupunan nila. Dagdag pa dito, ang posible pag-alis ni Newsome. Ay nako, ewan ko na lang pag tumalong pa ito ng Ginebra. Wala na, GG na talaga. Pero hindi malabo yung mga lods dahil paborito nga siya ni Coach Tim Cone. Papalo naman sa 10th pick itong Rain or Shine matapos magpakita ng impressive performance last Commissioner's Cup at Governor's Cup na magtapos nga ng 3rd at 4th. Talagang napakalupit ni Coach Sheng Yao at bukod pa dyan ay may nag-shine na naman sa under niya. Nakitaan ng paglabas ng laro itong si Adrian Nocom. Yun nga lang, ilang taon na lang kaya ang itatagal nito sa Rain or Shine? Kukunin din kaya ito ng SMC at MVP? Literal na nag-incubator na lang talaga sila. Pag malakas na yung player nila, iiwan na sila. Nakakalungkot na kasi ito yung reality na nangyayari kay Coach Shengyo Ilang beses na siyang iniwan. Para naman sa 11th at 12th pick ay dedepende pa ito after finals. Kasalukuyan niya nagbabanggaan pa itong Ginebra at TNT, tropang Giga. Malalaman nga lang ito pagtapos ng finals mga lods. Ang PBA drop order nga pala natin mga lods ay base kung ngayon matatapos ang season 49. At maaaring mabago pa nga ito mga lods depende sa magiging resulta ng ating All Filipino Cup. Huwag niyong kalimutan, 40% nga ang computation dito mga lods. Mas mataas di hamak sa Governor's Cup at Commissioner's Cup. For the meantime nga mga lods ay panoorin muna natin itong bakbakang Ginebra kontra TNT. Napakaganda nga ng laban mga lods at parehong team ang ayaw magpatalo. Tingin nyo mga lods, dapat na bang ibenta ng Terra Firma ang prangkisa nila? Lalo pat may paparating na naman na topic. Laking pera na naman ito at talagang bibigyan ka ng bonus ng SMC. At para naman sa Phoenix Wheel Masters, magpatalo na lang kaya sila tulad ng ginawa ng Converge para naman maganda ang pwesto nila sa susunod na PBA drop. Comment kay Lods at ating pag-uusapan yan. So mga Lods, hanggang dito lang tayo Maraming salamat. Bye-bye.